Bagyong Ramil lumabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR pero hindi pa tapos ang kanyang epekto. Posibleng lumakas pa bilang isang severe tropical storm. Mga pag-ulan at thunderstorm asahan pa rin sa maraming bahagi ng Luzon. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayong araw ng Lunes, October 20, 2025. Narito ang ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa inyong suporta. Mga kababayan, bandang alas 3 na madaling araw, kanina namataan ng pag-asa ang sentro ng Bagyong Ramil o Fengshen sa layong 355 kilometers sa kanluran, hilagang kanluran ng Dagupan City, Pangasinan o 340 kilometers sa kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay pa rin ito ang hangin na umaabot ng 65 kilometers bawat oras malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 80 kilometers bawat oras. Habang patuloy na kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers bawat oras. Ibig sabihin mga kababayan, habang tayo natutulog kaninang madaling araw, ang Bagyong Ramil ay unti-unting lumalayo sa ating kalupaan. Pero kahit nakalabas na siya ng Philippine Area of Responsibility, bandang alas 5 ng umaga kanina, may dala pa rin siyang buntot na nagdudulot ng ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kung isipin parang bisitang umalis na pero may naiwan pang kalat. Yan ang epekto ng trap ng Bagyong Ramil o buntot ng Bagyong Ramil. At para sa ating forecast weather conditions para sa mga taga Metro Manila at Luzon, asahan natin ngayong araw ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat na gundong ng kulog. Dulot ng buntot ng Bagyong Ramil na humahatak ng humalimigmig na West Philippine Sea. Posibleng magkaroon ng palandali ang pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar ng Central Luzon, Ilocos, Pangasinan, Mindoro at Palawan. Kaya nga mga kababayan, kung papasok ka sa trabaho o eskwela, siguraduhin mong may dala kayong payong. Huwag kalimutan ang mga bata. May thunderstorm advisory, mas mainam na manatili muna sa loob ng bahay. At kung kayo ay nakatira sa malapit na ilog o tabing dagat, maghanda ng mga emergency kit sa panahon ng bagyo at simple paghahanda ay pwedeng makapagsalba ng buhay. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na maaring magkaroon ng paminsan-minsang ulan sa hapon o gabi. Dulot pa rin ito ng easterlies. Kung mainit at malamig ang hangin galing sa dagat Pasipiko. Sa madaling sabi, kahit tapos na ang Bagyong Ramil sa atin, meron pa ring mga ulap na parang sumusunod. Mga ulap na nagdadala ng panakanakang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Marami sa atin na nagtataka bakit kahit wala ng bagyo sa loob ng bansa, umuulan pa rin. Ang sagot dyan ay hindi lang bagyo ang sanhi ng ulan. Ang easterlies ay parang tahimik na ulan sa silangan. Dumarating kapag medyo mainit ang dagat at mataas ang humidity. Kaya kahit walang bagyo, may dalang ulan ang kalikasan. At para naman sa Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap din ang kalangitan na may localized thunderstorm, yung mga biglaang buhos ng ulan na may kasamang kulog at kidlat. Sa mga taga Davao, Cagayan de Oro, Iloilo at Cebu, asahan nyo na ang mainit sa umaga pero may posibilidad na pag-ulan sa bandang hapon. Kaya kung ikaw ay lalakad sa outdoor activities, maghanda ng panakanakang pagbuhos ng ulan, patuloy na magdala ng payong at panangga sa ulan. At para sa ating wind and coastal condition, extreme northern Luzon, Banayad hanggang Katamtaman, malakas na hangin mula hilagang silangan at maalon hanggang mapanganib sa maliit na bangka. Sa rest of Luzon, katamtamang hangin mula sa silangan hanggang timog silangan. Sa Visayas at Mindanao, Banayad hanggang katamtamang hangin, ligtas pa sa karagatan. Sa mga mangingisda po natin sa Pangasinan, Ilocos at Palawan, kung maaari, ipagpaliban muna ang pangingisda. Ang dagat ay mapanlin lang, minsan payapa sa ibabaw pero may malalakas na pag-alon sa gitna. Huwag nang isugal ang buhay sa ilang kilong huli. At para sa taya ng ating temperatura, sa Metro Manila, pinakamababang temperatura kaninang umaga ay 24 degrees Celsius habang pinakamainit naman kahapon ay umaabot sa 26 degrees Celsius. Ang humidity ay mataas na nasa 96% sa umaga at 89% naman sa bandang hapon. Kaya kahit malamig ang simoy, mapapansin nating pawisin pa rin. Ibig sabihin, basa ang hangin. Kung kayo ay may mga anak o matatanda sa bahay, painumin sila ng tubig. Ang katawan kapag dehydrated sa ganitong klima, madaling manghina. At para sa ating astronomical data, ang araw ay sumikat
bandang alas 5:48 kaninang umaga at lulubog naman mamayang alas 5:33 ng hapon. Maikli na po ang araw ng mga kababayan, ibig sabihin papasok na tayo sa mas malamig na panahon. Sa mga nag-aabang ng simoy ng Pasko, unti-unti na nating nararamdaman ang Berman chill. Pero sabayan natin ng pag-iingat kasi kasama sa lamig ang biglaang ubo at sipon. Mga kababayan, sa gayon, bagaman wala ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, nakikita pa rin natin ang kondisyon ng West Philippine Sea na posibleng magbigay daan ng panibagong sistema ng low pressure area o ng low pressure sa mga susunod na araw. Ayon sa mga international model gaya ng JTWC o ECMWF, posibleng may isa pang namumuong disturbance sa silangan bahagi ng Mindanao sa huling bahagi ng linggong ito. Kaya maganda pa rin na manatiling nakatutok sa mga opisyal na abiso, lalo na kapag may binabantayang bagong bagyo o sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung tutuusin mga kababayan, ang bagyo ay paalala lang ng likas na siklo ng ating mundo. Dumarating ito para linisin ang init, ibalik ang balanse ng hangin at bigyan ng bagong sigla ang kalikasan. Pero dahil dumarami na rin ang polusyon at urban area, mas nagiging matindi ang epekto nito, kaya tayo mismo may papel magtanim, maglinis at maghanda. Nang sa ganon, meron tayong kapayapaan. At para sa ating Bible verse of the day, mula sa Psalms 107:29, He stilled the storm to a whisper. The waves of the sea were hushed. Kung paanong pinatahimik ng Diyos ang bagyo sa dagat, kaya rin niyang patahimikin ang bagyo ng ating buhay. Baka ngayon may unos kang pinagdadaanan, mga problema sa pamilya, sa trabaho o sa sarili. Tandaan mo, hindi habang buhay ang bagyo. Sa bawat malakas na ulan, may umaga ring sisikat. Huwag kang mawala ng pag-asa kasi ang Diyos hindi kailanman nagpapabaya sa mga nananalig sa Kanya. At para sa ating safety reminders, maging alerto sa mga local advisories mula sa local government unit at sa ating pag-asa. Huwag basta tumawid sa baha kahit mababaw, minsan malakas ang agos. I-unplug ang mga appliances kapag kumikidlat. I-secure ang bubong, halaman at alagang mga hayop bago umulan ng malakas. At i-check ang first aid kit, flashlight at baterya at radyo at kasama na rin ang mga pagkain at iba pang mahalagang dokumento. Hindi natin alam kung kailan tatama ang kalamidad, pero lagi nating alam kung paano maghanda, at ang paghahanda ang nagsisimula sa tamang impormasyon. At yan ang ating update ng Bagyong Ramil at sa ating panahon. Mga kababayan, salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagsuporta dito sa ating channel. Huwag kalimutang i-like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.